madilim, masikip, isang mapanganib na kuwebang anumang oras ay maaring gumuho. Ito ang mga imaheng nabubuo sa ating isipan sa tuwing mababanggit ang salitang minahan. Pero gaya ng Padcal underground mine, moderno na ang mga minahan ngayon. Bukod sa matitibay na pundasyon para makaiwas sa pagbuho ng mga lagusan, You compress an air to a pressure of 100. ligtas din na nakakahinga ang mga trabahador dito sa pamagitan ng compressor na nagdadala at nagbabalik ng hangin mula at patungo sa ibabaw ng lupa. Kung dati pala, piko at dinamita lamang ang gamit sa pagmimina, ngayon makabago ng proseso ng pagmimina. Unang proseso raw nito ang extraction o pagkuha ng mineral ore. Ang mga batong naglalaman ng ginto, pilak at tanso ay kinukuha sa pamagitan ng drilling o pagbubutas sa mga batong may depositong mineral. Ang mga malalaking tipak ng bato naman inilalagay sa isang crushing area upang ito ay biyakin hanggang sa mapaliit ito. Inilalagay naman ang mga ito sa isang conveyor belt para dalhin sa milling station. Tinatayang mahigit sa 26,000 tonelada ng mga mineral ore sa loob ng isang araw ang minimina dito. Kung may 20 tonelada sa isang truck, 1,300 truck ang katumbas nito. Ang goal ng Philex Mining is to collect copper and gold from the ore na galing sa mines natin. From the mine, dadali natin siya dito sa mill plant or process plant. Ay kalawang bahagi ng pagmimina naman ay tinatawag na ore processing. Dito pupulbusin naman ang mga biyak na bato at idadaan sa flotation kung saan ito ay hinahaluan ng mga kemikal para palabasin ang mineral content nito. Makabago raw ang prosesong ito dahil ginagamitan ito ng mga biodegradable chemicals na hindi nakakasama sa kalikasan. Ang principle nitong flotation is to generate bubbles. Makakaproduce tayo ng mga bubbles na malalaki and maliliit para i-collect yung copper concentrate, yung copper and gold natin. Ang pulbos na matitira sa filtering ang naglalaman ng mga mineral tulad ng ginto, pilak at tanso. Mahigit sa 10 hanggang 12 tonelada ng mineral ang napoproseso nila dito sa loob lang ng isang araw. At ang mga truck ng yamang mineral na ito ang isa sa mga pangunahing bumubuhay sa bansa ngayon. Lahat ng bagay na nakikita natin ngayon sa palibot, dalawa lang ang pinanggalingan. Kung hindi yan nanggaling sa kahoy, yan ay nanggaling sa mineral. Ang ibig sabihin niyan, napakahalaga ng pagmimina dahil sa basic yung gamit. Ang tawag natin dyan ay building blocks. Ganun kahalaga yung mga minerals. Kaya lang, hindi mo naman makukuha ang minerals kung hindi ka magmina. Kaya it follows na mahalaga yung pagmimina. Panglima ang Pilipinas sa may pinakamaraming yamang mineral sa mundo. At sa tala ng DENR, tinatayang may halos 15 bilyong toneladang metallic mineral na matatagpuan sa ating bansa. Kasama na riyan ang gold, silver at copper. Sa katunayan, mula noong 2008, ang industriya ng pagmimina ay nakapagbahagi na ng mahigit 2 bilyong dolyar sa kita ng bansa mula sa pag-i-export ng mga mineral. Kaya ang malaking ginhawa sa buhay ng mga taga-Padcal, malaking kontribusyon din sa ating ekonomiya. Yung katanggap-tanggap, yun ang responsible mining. Ibig sabihin, pag nagmina ka, nakatayo ka sa 3 poste: economic, environment, saka social. Una, dapat ang benepisyo sa pagmimina nakakatulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Yun namang pangalawang poste, environment. Ibig sabihin yan, yung nagawa mong pag-iistorbo sa environment ay mabibigyan mo siya ng lunas, ng remediation measure pagtapos na ang mina. Kaya pag alis ng mina, wala dapat na iwan na nakatiwangwang na lupa. Dapat yung nagawa mong hukay ay meron uli siyang gamit. Yung pangatlong poste naman, yung social, ibig sabihin yan, dahil ang mga mina ay nasa kabundukan, mayroong mga host community, mga barangay, dapat habang nagmimina, yung yaman galing sa mina, napapayaman din yung host community.
Pero singhalaga nga ba ng biyayang ito ang sugat daw na nililikha ng pagmimina sa kalikasan? Dinalaw ko naman ang tinatawag nilang tailings storage facility o tailings pond, ang lugar kung saan iniimbak ang mga ginamit ng kemikal sa pagpoproseso ng mga mineral ore. Ito ang sinasabing pinakamatinding banta ng pagmimina sa kalikasan at seguridad ng mga komunidad. Yun po yung housing project po nung ginagawa ang San Roque noon. Agosto taong 2012, tumagas ang Tailings Storage Facility 3 o TSF3 ng Philex dahil sa matinding pagbayo ng bagyong Hener. Sir, ano ho ba yung nangyari last year yung nagkaroon na tailings pond? Naging diferensya nung ano ho nangyari? Magkasunod yung dalawang bagyo ng July, nagkaroon ng biglang pagtaas ng tubig natin dito sa pan. Parang may narinig ng malakas na sipol. Tapos yun na ang umpisa na dahil gabi yun, hindi natin makita. At para paghandaan ang mas matitindi pang bagyo at siguruing hindi na maulit ang pagtagas mula sa tailings pond, makikita ngayon ang binubuong bagong spillway na idinisenyo mano para sa 100 taong pagbaha o pagbagyo. Patuloy naman ang pagmamonitor ng Cordillera Administrative Region Mines and Geosciences Bureau. We conduct monitoring water sampling every month and hindi lang MGB ang naggagawa doon. May multi-party monitoring team composed of MGB, EMB, DNR, LGUs, and the host community and the people's organization within the area. Meron pa rin silang, before you start the mine kasi, meron yung diamond drilling. Magtutusukin nila yung bundok. Ngayon, patuloy ang operasyon ng minahan, bagay na ipinagpapasalamat ng mga tagapadkal at karatig pa nilang komunidad. Dahil kasabay ng pag-unlad ng ekonomiya at komersyo ng bansa, umangat din ang kalidad ng buhay para sa nasasakupan ng minahan. Yung rehabilitation, hindi lang sa reforestation o hindi lang sa stability of the dam. We plan also to make the area or this mining area as an ecotourism site.